Ganap ng batas ang Open Access in Data Transmission Act o Konektadong Pinoy Law. Nag-lapse into law na ito ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Layan ng batas sa palakasin ng internet connection sa bansa, lalo sa mga liblib na lugar. Sa ilalim nito, hindi na ire-require ang mga nais maging internet provider na makakuha ng legislative franchise o prangkisa mula sa Kongreso. Inapila noon ng isang grupo ng telco na hindi ito patas dahil pinaghirapan daw nilang makakuha ng legislative franchise na nagsisilbi rin daw nilang proteksyon. Dating sinabi ng DICT na mga serbisyong limitado sa internet o data ang hindi na ire-require na magka-prangkisa. Inihirit din ng ilang stakeholder na maayos ang regulasyon sa utility pole rental o upa sa pagkakabit ng internet line sa poste ng kuryente. Bukod dyan, dapat daw may cybersecurity measures sa mga papasok sa sektor at managot ang mga telco kung may mga kapalpakan sa kanilang serbisyo. Nangako DICT na isasaalang-alang nila ang mga ito sa paggawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations. Beautiful in blonde and in her skin tone suit si Herlene Budol sa kanyang 20-something birthday pictorial. Very nostalgic naman ang coffee bonding ni na Barbie Forteza, Bea Binene at Joyce Ching, ang stars ng 2010 Kapuso youth-oriented show na Twin Hearts. Spotted naman together sa Thailand sina Heart Evangelista at its Showtime host Ann Curtis. Very chic ang dalawa sa photos na shinare ng Kapuso fashion icon. Meanwhile, naka-wellness trip si Sangre Terra Bianca Umali sa Bali, Indonesia. Shinare niya ang kanyang activities tulad ng motorcycle ride at mga workout kabilang ang Pilates. In Hollywood news, Baby Bieber just turned 1. Sa post ng misis ni Justin na si Hailey Bieber, nagbabahagi siya ng snaps with their beautiful boy na si Jack Blues. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Parang dance championship ang effort ng mga estudyante sa isang paaralan sa Negros Oriental. Pero ang kanilang sinalihan, paper dance with a twist. Todo talon at buhat ang mga senior high students na ito sa Dumaguete City. At imbis na 2, 3 tao ang dapat magkasya sa tinutuping dyaryo. Pasan kung pasan ang dapat gawin ng mga kalahok sa palaro na isinagawa sa kanilang acquaintance party. Ang mga lalaki todo effort sa pagbuhat sa isa't isa. Sa huli ang all-girls team ang nagwagi. Nanaig pa rin siguro yung diskarte, no? Hindi nadaan sa lakas. Oo nga. At eto naman po, tataasan na po ang minimum na buwanang sahod ng mga domestic helper base sa anunsyo ng Department of Migrant Workers. May mga annual medical check-up din para sa kanila at dagdag proteksyon laban sa mga kaso ng pang-aabuso. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mula $400 o 22,700 pesos, magiging $500 o mahigit 28,000 pesos na ang minimum na buwanang sahod ng mga domestic helpers sa ibang bansa. Ito ang inanunsyo ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. This is a minimum monthly minimum wage increase. So there can be a higher wage rate, of course, depending on the host countries. Ang taas sahod ay bunga raw ng kanilang konsultasyon at pakikipag-usap sa mga stakeholder. Domestic workers belong to what we call elementary occupations and belong to the vulnerable skill sets, skill categories. So we need to provide greater protection to domestic workers. Bukod sa salary increase, kabilang din sa enhanced reform para sa mga domestic helper ang annual medical check-up, bagamat voluntary basis pa raw ito sa ngayon. Sa ngayon, nasa 200,000 ang bilang ng mga domestic helper na nakadeploy sa iba't ibang panig ng mundo, bagamat nasa 20 to 30% lang ito sa kabuang bilang ng mga OFW, itinuturing silang mga vulnerable. Ayon kay Kakdak, may mga sumbong pa rin silang natatanggap hinggil sa pang-aabuso sa mga domestic helper. Tulad ng paglabag sa mga kontrata, walang maayos na pagkain at pahinga, pagtatago sa passport, physical at emotional abuse at iba pa. Kaya kabilang daw ang pagbibigay ng proteksyon sa mga OFW ang pagsasagaw muna ng video conferencing sa employer bago pirmahan ang kontrata.
Meron ding implementasyon ng Kumusta Kabayan kung saan magkakaroon ng digital monitoring system sa mga domestic helper. Pinirmahan na ni Kakdak ang advisory sa Enhanced Reform Program. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Hinihikayat ang mga kabataan ngayon na matutong mag-Ingles, pero ang ilan tila mas nahasa pa sa Ingles kaysa sarili nating wika. Pag-usapan natin sa pagtutok ni Von Aquino. Next time, ha? Dapat you know how to maneuver your bike. You know how to, what we call this, you know how to, tawag ka ng diskarte. Sa imong bike, you know how to play your bike intelligently. Ayan, nakatikim ng sermon si Apo kay Lolo. Pero parang na-nosebleed siya. Be strong, ha? Be strong. I don't want you to go home crying, ha? Para pangaralan ng apong si Flynn matapos mahulog sa bike, napasabak sa Inglisan si Lolo Ben ng Panabo, Davao del Norte. Nakakaintindi naman daw si Flynn ng Bisaya pero mas fluent siya sa English. Gaya rin niya ang maraming kabataan ngayon na mas bihasa sa pakikipag-usap sa English kaysa Filipino o local language. May pagkukulang o kakulangan sa pagtuturo maging sa bahay o sa paaralan. At syempre, marami pang iba mga internet na babasa sa internet, na papanood mula umaga hanggang gabi. Maging tayo no, na mga may nasa tama o hustong gulang na ay punong-puno, no? Or tinatawag ko bombarded, no? Na tayo ng mga banyagang wika. Pero ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, intact pa naman o buo pa ang ating linguistic integrity base sa pagsusuri ng UNESCO. Lahat po ng Pilipino, maliban sa mga paslit na hindi nagsasalita pa ng tuwid na Filipino, ay nagkakaunawa ng salitang Filipino at kung may kakayanan na magsalita ay kayang magsalita ng Filipino at kung sino man ang kanyang kausap ay nagkakaintindihan po sila. Sabi ng Komisyon sa Wikang Filipino, hindi naman kailangan gumamit ng mga malalalim na salita sa pakikipag-usap sa Wikang Filipino. Ang simpleng paggamit lang nito sa loob ng bahay, sa trabaho, sa paaralan at ang pagtuturo nito sa mga nakababata ay malaking tulong na para mapayabong at manatiling buhay ang ating pambansang wika. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.